Sino nga ba ang mas magaling na pangulo sa pagitan ni Rodrigo Roa Duterte at Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Ilan lamang ito sa mga katanungang madalas ay pagtalunan sa social media na humahati ngayon sa suporta ng taong bayan para sa kanila. Kaya naman sa videong ito ay ating pag-uusapan ang kanilang mga naging pamamaraan upang solusyonan ang ilang mga problema sa ating pamahalaan. At uumpisahan natin ang pagkukumparang ito kung papaano ang kanilang naging diskarte sa pagsugpo ng droga sa bansang ito, kung saan sa pamamahala noon ng dating Pangulo ay mapag-aalaman natin na kamay na bakal ang pinairal nito, kung kaya't hindi maitatanggi na maraming adik noon ang piniling magbago. Kaya't ito ay magsisilbing napakalaking puntos para sa nakaraang Pangulo. Gayunpaman ay hindi rin maitatanggi na may mga inosenteng buhay rin ang nadamay sa operasyong ito, at iyan ay marahil dahil sa paghahangad ng ilang kapulisan sa di umano ay reward system na ipinatupad noon ng Pangulo. Subalit kung iisipin nating mabuti, ang direktiba lamang naman noon ng Pangulo ay patayin at ubusin ang mga adik na manlalaban sa operasyong ito, at hindi nito ipinag-utos na mandamay ng inosenteng tao. Kaya't kung may nadamay man, ito ay kinakailangang pagbayaran ng ilang kapulisang umabuso sa kanilang kapangyarihan. Gayunpaman ay hindi rin natin maiaalis ang posibilidad na dahil sa di umano ay reward system ng dating Pangulo, ay ito rin ang nag-udyok sa kapulisan na pumaslang ng walang kalaban-laban ng mga tao. Kaya't kung mayroon mang mga aligasyon ng extrajudicial killings laban sa dating Pangulo, ay hindi rin naman maaaring basta na lamang isantabi ito. Gayunpaman kung ako ang tatanungin mo, ay mas gusto ko pa rin ang diskarte noon sa drug on war ng dating Pangulo. Ang problema lamang naman ay nagkulang ito ng pagkontrol sa kapulisan, kung kaya't nadamay ang mga inosenteng tao. Samantala sa drug on war naman ang kasalukuyang Pangulo, bagamat hindi ito kasing tigas ng diskarte ng nakaraang Pangulo, ay patuloy pa rin naman nakasisilo ng malalaking isda ang administrasyong ito at walang nadadamay na inosenteng tao. Subalit dahil din sa ganitong sistema, ay tila nga marami na naman ang nagbabalik loob sa droga. At kung pag-uusapan naman natin ang kanilang diskarte sa pagresponde ng mga nasalanta ng bagyo, ay mapapansin din natin na noong panahon ng dating Pangulo, hindi pa nagsisimula ang bagyo, ay ipinahahanda na nito ang lahat ng kailangan para sa maaaring maapektuhan nito. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Kaya naman sa kanyang panahon, paghupa pa lamang ng bagyo ay may ayuda na agad ang mga tao. Samantala sa panahong ito ay tila naghihintay muna ang administrasyon na humupa ang bagyo bago sila magplano at ihanda ang mga kinakailangan para rumisponde sa mga tao. For example, I think we can start pag lumalayo na sa Bicol sa Region 5, pwede na natin gawin lahat ng pwede natin gawin. Pero huwag na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan muna, there's nothing we can do except wait for it to pass. Ilan lamang ito sa napakahalagang bagay na nagpapakita sa pagkakaiba ng kanilang mga diskarte, at sa puntong ito ay muli na namang nakalalamang ang dating presidente. Samantala, pagdating naman sa panlabas na pulisiya, ang dating Pangulo ay mas pumanig sa China, kaya naman sa kanyang panahon ay naglipana na ang mga undocumented Chinese national sa bansang ito, na siya namang winawalis ngayon ng kasalukuyang Pangulo. Kaya't ito ay malaking puntos naman para sa kasalukuyang Pangulo para pangalagaan sa banta ng panlabas na impluwensya ang mga Pilipino. Kaya't bagamat masasabi natin na nakalalamang sa panloob na pulisiya ang dating Pangulo, ay nakalalamang naman sa panlabas na pulisiya ang kasalukuyang Pangulo. At pagdating naman sa usapin ng West Philippine Sea, bagamat nagpakita sa umpisa ng pangil laban sa China ang kasalukuyang Pangulo, kalaunan naman ay tila unti-unti na ring umurong ang pangil nito. Gayunpaman ay hindi pa naman tapos ang kanyang termino, kaya't may ilang panahon pa upang maibalik niya ang kanyang pangil laban sa komunistang partido.
Samantala sa panahon naman ni Digong ay halos lumuhod na ito sa China, kung kaya't mas malakas na impluwensya na nito ngayon ang kinahaharap ng bagong Pangulo, lalo na magpasa hanggang ngayon ay maka-China pa rin ang dating Pangulo. Kaya't sa usapin ng panlabas na pulisiya, bagamat may pagkukulang ang kasalukuyang Pangulo, ay may panahon pa siya para solusyonan ito, samantala ay nagsisilbi namang salot ang dating Pangulo para sa usaping ito. Kaya't bagamat maituturing na mas magaling sa panloob na pulisiya ang dating Pangulo, ay wala naman itong kasaysayan sa pagtatanggol ng ating teritoryo laban sa komunistang partido. Samantala ang kasalukuyang Pangulo, bagamat malambot ang nagiging pamamahala nito, kahit papaano naman ay makikitaan natin ang pagnanais niya na ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa China. Gayunpaman, kung laway at batas lang ang panghahawakan nila hanggang matapos ang kanyang termino, ay maaaring hindi rin ma-appreciate ng mga Pilipino ang panglabas na pulisiya ng kasalukuyang Pangulo. Ngayon, sino nga ba ang mas magaling na Pangulo? Kung ako ang tatanungin mo, kung matatapos ang termino ng kasalukuyang Pangulo na mananatiling malambot sa mga pulisiya nito, ay masasabi kong walang mas magaling sa kanila para sa ikabubuti ng mas maraming Pilipino, dahil ang isa ay mas pabor pa rin sa China at hindi sinusuportahan ng kasalukuyang administrasyon laban sa kanila. Samantala ang kasalukuyang administrasyon naman, bagamat nagtapang-tapangan sa umpisa, ngayon ay puro laway at papel na lang ang ginagamit laban sa China. Bukod pa riyan sa oras ng kalamidad, ay tila hirap na hirap siyang solusyonan ang problema. Kaya't kung mamimili man tayo ng Pangulo, ay piliin natin yung kayang harapin sa matalinong pamamaraan ng mga Chino at hindi lamang sa pamamagitan ng laway at papel, at kinakailangang may pangil din ito sa bawat opisyal ng gobyerno upang hindi abusuhin ng ilang politiko ang paggamit ng pondo para lamang sa pagpapabango ng pangalan ng mga ito, nang sa ganon sa oras ng kalamidad ay palaging handa ang ating gobyerno at hindi magmumukhang inutil ang Pilipinas laban sa agresyon ng mga Chino. Iyan ang katangian ng Pangulong kinakailangan ng bansang ito at hindi ang kulang-kulang nakakayahan ng dalawang Pangulo, dahil bilang pinakamataas na pinuno ng bansang ito ay kinakailangan lamang na isa sa pinakamagaling na leader ang maihalal natin bilang Pangulo, gaya halimbawa ni Vico Sotto na maituturing na isa sa pinakatapat na politiko sa bansang ito. Gayunpaman ay masyado pa siyang bata para sa posisyon sa pagkapangulo, dahil ang posisyon ng Pangulo ay pinalilibutan ng pinakamaiimpluwensyang tao sa bansang ito, kung kaya't hindi maiiwasan na may mga pagkakataon na kailangan niyang pakisamahan ng mga ito, dahil kung palaging diretso ang takbo ng isang Pangulo at wala pa itong malakas na impluwensya sa pinakamaiimpluwensyang tao sa bansang ito, ay madali lamang itong matitisod at tiyak ay mahihirapang bumangon. Kaya't mas mainam sana kung national election na ang tahakin niya upang ihanda ang kanyang sarili sa pinakamahalagang posisyon sa ating gobyerno, nang sa ganun ay makasalamuhan niya na ang pinakamaiimpluwensyang tao sa buong bansa upang mapag-aralan kung papaano mapakikisamahan ang mga ito na magiging katuwang niya sa pagpapatakbo ng maayos na pamahalaan para sa mga Pilipino. Kaya't masasabi kong mura pa ang pag-asa ng mga Pilipino para sa pagkakaroon ng mas magaling na leader para sa bansang ito, dahil ang karamihan sa mga Pilipino ay iniidolo ang mga politiko kasama na ang mga angkan nito, imbis na tingnan ang kakayahan ng bawat isa sa larangan ng politika.